Namiss ko yung fake news peddler na Malacanang ah. Utang ina, buhay na naman to. May mukha pang talagang ihaharap tong hayop na ito. Sa kabila ng katarantaduan niya ng amo niya na nagpakalat sila ng mga peking balita sa Pilipinas. Kasi saldi ko nahuli na, binago pa niya, nagkaroon pa siya ng diksyonaryo, yung diksyonaryo ng mga tanga. Oo, may mukha pang ihaharap itong ano na to, losyang na ito. Oo, sabi niya may mensahe daw ang palasyo sa mga nagkakalat ng fake news. Di kayo nakakatulong sa ekonomiya. Gago, ikaw nga puro fake news eh. Puro ka fake news. Kayo ni Bongbong, puro kayo kapikian. Lahat, puro peke. Wala na kayong inilabas dyan na balita na nagkatotoo. Puro katarantaduan. Mamaya papakilala ko sabi nito, di ba? Sabi nila maganda raw ekonomiya, mababa na ang krimen. Maayos daw buhay ng mga Pilipino. Oh, ano daw? Ang fake news daw hindi dapat pinagkakapirahan. Sige nga, ano sinasabi nito? Sa mga gumagawa ng krimen, hindi kayo sasantuhin ng batas. Si Duterte supporter and former TV personality Jay Sonsa has been released after posting bail dahil nga po sa kaso niya linking to false information about the President's health. Siguro po yung pagkaka-aresto niya, anong klaseng mensahe po ang ipinaparating nito pagdating sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon, and should the public expect more cases to be filed? Ulul, may impormasyon, putang ina mo. Yung network nyo, puro peke rin balita nyo. News 5. Tapos kayo mga peke, puro kayo mga fake news peddler, lahat kayo dyan, nagsama-sama kayo, puro kayo mga ulul. Takin mo, si Claire Castro, ginagawa na kayong tanga, putyang ina, tuwan-tuwa ka pa. Ganyan kababa ang uri ninyo, mga Malacanang press corps. Hindi nyo kayang i-challenge si Claire Castro. Bakit? Anong kinakatakot nyo? Mawala yung kita nyo? Kumikita ba kayo dyan, ha? Ay lang yan, fake news, fake news. Paano wala lang yung fake news? Guilty beyond reasonable doubt dapat. Si Jay Sonsa, bakit? Convicted na? Oo, hindi mo masasabing fake news yun. Hanggat hindi naglalabas ng medical bulletin itong mga tarantadon to. Yun lang naman ang makakapagpatunay kung fake news yung binalita ni Jay Sonsa eh. Maglabas siya ng medical record na wala talaga siyang cancer. Di ba? Bakit hindi nyo hingin yan sa kanya? Oh, katulad nun, sinabi ni Amy Marcos, addict daw yan. Oh, dininay ba niya na addict siya? Di ba tinatawan-tawanan lang kayo? Naglabas na ba siya ng drug test result? Nagpa-drug test na ba siya? Oh. Langiya kayo talaga oh. Yung mga maaresto pa po bang individual kaugnay ng maling impormasyon? Sa mga gumagawa ng krimen, hindi kayo sasantuhin ng batas. Huhusgahan kayo ng katotohanan. Huwag pagkakitaan ng fake news. Wow! Galing sa'yo, Claire Castro? Paano ka nakakatulog ng mahimbing? Eh, ikaw ang mukha ng fake news sa Pilipinas. Kayo ni Bongbong, parehas kayong fake news peddler. Ang dami mo ng mga statement na sumablay. Puro peke yung mga ibinabalita ninyo. Pinagkakapirahan. Ikaw ang pinagkakapirahan mo ang pagiging fake news peddler. Gamit pa ang pera ng taong bayan. Papaano? Pasweldo ka ng taong bayan, tinatarantado mo yung taong bayan sa mga press statement mong ulul ka. Ano to, baliw? Katotohanan lamang ang inyong ibigay at hindi po kayo nakakatulong sa ekonomiya. Uy, na proud si Gago, no? Proud na proud. Ang pagpapakalat ng fake news ay hindi daw nakakatulong sa ekonomiya. O, ano ng ekonomiya ba natin ngayon? O, eto, di ba sinasabi nila maayos ang sabi ni Claire Castro, maayos daw ang lagay ng ekonomiya natin. Pinakamataas daw. Ayan, inflation. Anong masasabi niyo sa inflation? Inflation rate in 3 years. The Philippine Statistics Authority reports that April inflation spikes to 7.2%. To break down the numbers, Che Sulit joins us live from Quezon City. Che, go ahead. Yes, Mai, the ongoing conflict in the Middle East has continued to weigh on consumers' pockets. The country's headline inflation rate spiked to a 3-year high at 7.2% in April. 3-year high at 7.2%. Ang inflation ng Pilipinas, pinakamataas ngayon. At 3 taon nang sunod-sunod na pinakamataas. Sinasabi mo, Claire Castro, maayos ang ekonomiya. Sinabi ni Bongbong Marcos na okay tayo, walang krisis. Patantaas ng inflation. At ang driver ng pagtaas ng inflation is agricultural products, bigas, isda, pagkain. Akala ko ba kontrolado ninyo yung agriculture sector? Kung hindi ba fake news yan, tarantado ka, eto ka Di ba napaka-fake news mo? Tas ang lakas ng loob mo, sasabihin mo na hindi dapat pinagkakakitaan ng fake news. Ano palang ginagawa nyo? Hindi ba yan ang pinagkakakitaan nyo, yung pagkakalat ng fake news? Walang hiya ka, Claire Castro. Ang tigas ng pagmumukha mo para sabihan ng taong bayan na wag mag-fake news. Unang-una sa lahat, hindi kayo naglalabas ng totoong mga datos. Hindi kayo naglalabas ng medical bulletin. Papaano nyo ngayon? Ngayon, nasa korte tayo. Jay Sonsa, ba't mo pinalabas ito? Kasi may nagpasalin din sa akin yan. Inaniniwala naman ako dyan. Bakit? Kasi nga,
Ang presidente ba natin, paano mo masasabing fake news yung sinabi ni Jay Sonsa kung hindi naglalabas ng medical bulletin na pirmado ng mga doktor si Bongbong Marcos na cancer-free siya? Baka kaya ayaw niyang maglabas ng medical bulletin kasi baka may cancer nga talaga. So maa-acquit ba si si Jay Sonsa? Kung ako judge, i-acquit ko si Jay Sonsa. Bakit? Buti sana ko pag naglabas si Bongbong ng totoong medical bulletin galing sa St. Luke's. Doon masalaman mo na yung pinakalat ni Jay Sonsa, peke. Paano mo malalaman peke yung pinakalat ni Jay Sonsa kung hindi naman kayo naglalabas ng totoong dokumento? Ilagay natin. Halimbawa, sinabi ko, adik yan. Sinabi nung kapatid, adik sinabi ko, adik yan. Ngayon, demanda mo ako, fake news, nagpe-fake news ako kasi hindi naman siya adik. Paano ko malalaman hindi siya adik? Wala naman siyang drug test result. Meron siyang drug test result nung nakaraang eleksyon. Nakaraan pa yun, gusto namin yung bago. Bago pa siya tumakbo at bago pa siya maging presidente, gusto namin malaman kung ngayong presidente siya, hindi na siya adik. Di ba? Paano mo ngayon sasabihin na fake news ako? Naglabas na ba kayo ng negative drug test result na dugo at saka buhok? Wala naman. So sabi ko nga, I will stop calling Bongbong Marcos as bangag dahil yung kapatid naman niya nagsabi. Lang hindi ako maniwala sa kapatid. Sa isang matris galing yan. Sa isang buray lang naman lumabas yan, dalawa na yan. So maniniwala ako doon. Sinasabi ni Amy, addict daw yan eh. Katulad ngayon. Ano sabi ni Amy doon sa nakaraang doon sa nakaraang statement niya? Labas-pasok daw si Bongbong Marcos sa ospital. Anong ginagawa nun? Kumakain doon? Di ba? Mag-a-assume ka ba na talagang may malalang sakit yan? Yung kapatid na nagsasabi, labas-pasok sa ospital. Anong ginagawa niya? Hindi naman mega mall yun. Hindi naman beer house yun. Gagawin niya sa ospital, ba't sa labas-pasok? Di ba yung sakit siya? Bakit hindi mo na lang i-disclose kung ano yung mga sakit na yan? Diverticulitis lang, labas-pasok ka? Pati kayo kasi hindi nyo kaya maglabas ng mga medical bulletin. Ma-acquit si dyan. Si Jay Sonsa dyan kasi wala naman kayong pruebang pinapakita that says na peke yung niya. Yung jumping jack siya? Nag-jogging siya ng 3 hakbang? Na yun? Medical bulletin na yun? Nagpagod ka pa. Nag-jogging pa siya. Kulang na lang tumambling tsaka iumpog yung ulo niya sa simento. Maglalabas ka lang ng medical bulletin, hindi mo na kailangan mag-jumping jack eh. Yung mga inutil kasi kayo eh. Dito pa lang sabi niyo maganda ekonomiya, tapos hindi naman pala. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino. Banateros ay hindi hihinto, sa tungkulin di mabibigo. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali